Isang bagong silang na sanggol ang nakita sa taniman malapit sa riles ng tren sa Ragay, Camarines Sur. Kinuha ng mga tauhan ng barangay ang baby girl na iniwan sa gitna ng ulan. Nasa pangangalaga na siya ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Ragay. Iniimbestigahan na kung sino ang nag-abandona sa sanggol. Huling long holiday weekend na ng 2024 at ang iba, biyaheng Tagaytay. Pero sulit nga bang bumiyahe roon? Alamin sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie? Pia, pwedeng samantalahin ang pagbiyahe ngayong Sabado dahil hindi tulad ng inaasahan, maluwag ang South Luzon Expressway. Pero pagdating ng silang Cavite to Tagaytay, makakaranas po ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Nang bagtasin namin ang South Luzon Expressway ngayong hapon, mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa Susana Heights. Bahagyang babagal pagdating ng San Pedro, pero paglagpas niyan, light to moderate na muli ang traffic. Nagkaka-build up lang sa toll plaza tulad sa Mamplasan exit. May ilang sasakyan din na pila sa mga RFID installation area, pero smooth na muli ang biyahe sa Calax. Muli lang makakaranas ng traffic pagdating sa looban tulad sa may barangay Puting Kahoy, Silang Cavite at sa Tartaria bago makarating ng Tagaytay. May ilang motorista rin kasi ang humihinto sa gilid ng kalsada para mamili ng prutas, tulad ng grupong inabutan namin na mula pa sa Pampanga. Alas 4 daw ng madaling araw sila umalis ng Pampanga pa Tagaytay. Inaasahan daw ng Tagaytay City Tourism Council na aabot ang mahigit 300,000 ang mga tutungo sa Tagaytay ngayong long weekend, lalo na raw pag nagtuloy-tuloy na maganda ang panahon. Nagkaka-build up lang naman sa Tagaytay sa mga papasok ng kainan at pasyalan. May mga nakadeploy namang traffic enforcer na umaalalay sa mga motorista. Padre Pio, then tumuloy po kami ng Batangas. Meron din traffic pero hindi masyado. Pia, para sa mas maayos at masayang paglalakbay, ngayong long holiday weekend, tiyakin pong may laman o may load ang inyong mga RFID at tiyaking nasa kondisyon ang inyong mga sasakyan at driver para sa ligtas na paglalakbay. At yan ang latest mula rito sa Tagaytay. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Patuloy ang digital dominance ng GMA Network ngayong taon. Batayan sa datos ng online traffic analytics platforms na Tubular Labs at SimilarWeb. Number 1 ang lahat ng creator properties ng GMA sa Facebook, YouTube at TikTok. Batay sa datos ng Tubular Labs nitong January to November 2024. Umabot sa 40 billion ang video views ng mga ito, habang sa Tubular Leaderboard worldwide ranking sa entertainment and media category, GMA Network ang highest ranking media company sa Southeast Asia at nasa 19th spot sa buong mundo. Sa datos naman ng analytics firm na SimilarWeb, nanguna rin ang GMAnetwork.com mula January hanggang November 2024 na nagtala ng mahigit 249 million page views. GMAnetwork.com din ang number 1 local news and media publisher sa top websites country ranking ng SimilarWeb nitong November. Social media ang top traffic source para sa parehong GMA News Online at GMA Entertainment mula June 1 hanggang December 15. Sa pagsabay sa mga bagong teknolohiya, patuloy na magbibigay ang GMA Network ng dekalidad na content para sa mga taga-subaybay.